Hello. Doc Bryce here. Low carb during travels. So when you go outside of the country or kahit sa mga local destinations, no? When you are in travel, paano kayo mag-stick to low carb? Okay? Please share this to everyone na mahilig mag-travel or nasa travel ngayon. Okay? Hi. Yes. Welcome to Barcelona. Welcome to Barcelona. Hi, mamamasyal ulit. So, bago mamasyal, It's 10:49. 10:49 in the morning here in Barcelona. So, nakatakbo pa kanina ng 15 kilometer. Okay? So, bago mag-tour, mamasyal ulit. Okay. Nakapag-exercise, breaking my fast, mga 9:30 a.m. kanina. And so, paano ang gagawin ninyo when you're in during travels? Okay? Stick to real foods. Okay? Kanina, sari-sari mga egg nandun. May sunny side up egg, may tawag dito? Ham, may omelette. Okay? So, ang mahalaga dito, you choose what is the real foods dito. Okay? Ang maganda dito sa Europe, no? Okay? Ang maganda is bihira ang mga processed food or yung mga ingredients, bawal pala dito ang mga ingredients na mga sariwa sa mga processed food natin sa Pilipinas. Ano? So, talagang maano natin na safe yung mga kakainin dito. But still, no? You need to choose the real foods. And, okay ha, dun sa mga low carber dyan, mga carnivore or mga keto, chew your food properly. Kasi kadalasan, akala nyo okay lang yung too much protein ang kakainin natin. Kung ano lang yung kaya talaga ng katawan natin. Paano natin malalaman kung enough na yung kinakain natin? You need to chew it properly. Okay? So, 20 times or more before swallowing. Kaya ang nangyayari dyan, mapapansin ninyo, ay, busog na ako. Okay? So, you need to enjoy your meal para malaman nyo kung satisfied na ba kayo or kulang pa. Pagka bihira kayong umuya, mga 3 or 5 times lang nang umuya, tapos lulunok agad kayo, yung satiety ninyo hindi mag-turn on. Okay? Yung satiety. Kaya akala nyo gutom pa kayo, pero sa totoo lang, no, busog na. Okay? So, yun yung mahalaga dyan. Stop when you are already full. Ito yung, pagka nasobrahan kayo sa kain, no, ito yung mararamdaman ninyo. Kahit na nasa low carb kayo, parang punong-puno ang tiyan ninyo. Now, when you walk, parang very discomforting. Okay? Kadalasan sa mga naglo-low carb, nag-keto or carnivore, after eating, parang wala kayong maramdamang discomfort talaga. Okay? So, if you are doing the low carb properly, walang discomfort po dapat. At pag kami discomfort, ibig sabihin, mali-mali mga pinagagawa natin. Okay? So, start lang po tayo dyan. Kasi kadalasan, no, nahihirapan tayo mag-start the low carb lifestyle. Paano natin sisimulan na maayos to? Or paano tayo magsisimula? Yung mga processed food, yung mga sugary food, sugary drink, iwas muna tayo dyan. Okay? So, you can ask questions here. Ang mahalaga is unti-unti, kahit yung iba hindi kaya. Pero yung iba, lalo na pagka may mga health conditions, much better, no? Magpa-laboratory muna tayo, consult muna tayo sa inyong trusted doctor, then aalamin natin kung meron kayong mga underlying causes. If you have underlying causes, syempre, medyo ingat-ingatan natin yan. So, if ever you feel some discomfort, consult na. Huwag nyo nang tiisin. Alam mo na mga Pinoy ngayon, kahit dati pa, mga Pinoy,
mahilig magtiis. Pagka may nararamdaman, binabaliwala. Lalong-lalo na dun sa mga workaholic ngayon, no? I know, you need na kumita, no? Sa pantustos na mga gastusin sa araw-araw ngayon. Pero if you feel something wrong, consult na po tayo. Huwag na nating pagpaliban to. Mahalaga pa rin is you are working without problems sa iyong health. Okay? So pag kami nararamdaman kayong mga hingal factor, chest pain, cramps, kailangan nyo na magpakonsulta. Kasi pwedeng electrolyte imbalance, pwedeng meron na palang problem sa puso, no? Yung iba, very active dati, nung nagkaroon ng pandemic, natigil. Tapos after ng pandemic, gusto nang bumalik sa workout, gusto nang bumalik, no? Kaso, nakakaramdam na ng chest pain or shortness of breath. Yung hingal factor yan. Kaya, kailangan nyo po magpakonsulta muna para malaman natin kung okay ba yung gagawin ninyong activities. Okay? So, tandaan po natin ha, ang mga kinakain natin, 80% of our total health, 20% ang exercise. Yes, we need also exercise, pero majority pa rin yung mga kinakain natin. Tandaan ninyo na when you do is 45 minutes stationary bike, 400 plus calories lang ang nababurn. And you're going to eat kung mahilig kayo sa mga fast food, ang isang meal nila doon, 1,400 plus calories yan. Kung 3 times a day kayong kumakain yan, ano mangyayari? So, 1/4 times 3, aba? That's 4,200. Okay? 4,200 calories. Tapos magbabike lang kayo, stationary bike. 45 minutes, 400 plus calories lang yan. So, ibig sabihin, hindi enough ang exercise to burn all those food, mga processed food, mga fast food na pagkain na i-burn. Hindi enough lahat. Kaya kadalasan, no, we gain weight. Unless you have a strong or fast metabolism. Yung sa mga mabibilis ang metabolism niya, lalo na yung mga bata, yes, nababurn nyo agad yan. Konting takpo, exercise, nababurn ninyo. Kaya yung iba pagka nasa age pa lang ng teens or 20s, madaling masunog yung mga kinakain ninyo. But if you're turning 35 or 40 na, no? 40 years old, bumabagal na po ang metabolism natin. So, how can we increase our metabolism? Do lifting exercise. Okay? So, kung nasa travel po tayo, no? You can do push-ups. 15 push-up, 10 push-up, times 3. So, 30 to 45, no? Push-up. Bago kayo, pwede kayong mag-cardio na. Kung sa travels ninyo may gym workout, may gym doon, much better. Pero kung wala, you can do squat, you can do push-up. Okay? Or, kaysa naman wala kayong ginawa, kahit 30 minutes run lang kayo. Mahalaga dito is, you adapt your lifestyle kahit nasaan po tayo. Okay? So, talagang, kasi pagka nasa travel tayo, madalas na mangyayari dyan, kain. Okay? So, choose what you eat. And eat kung gutom lang. And syempre, huwag niyong tatanggalin ang pagiging active. I know, walking yung mga travel, no? Lakad-lakad. Pero iba pa rin yung merong exercise. Okay? Yung continuous running, continuous na may lifting. Okay? So, adapt talaga tayo. Kung gusto nyo maging more healthier, dun sa mga gusto magbawas sa mga maintenance, iyan lang. Mag-ano lang po tayo. Focus on the real foods, tanggalin ang mga process, tanggalin mga sugar drink. Unti-unti, gumaganda ang BP ninyo, unti-unti gaganda ang sugar ninyo. Ang pinaka-the best kasi sa mga, lalo na sa mga diabetic or obese, no? At you're traveling, nako, puro mga dessert sigurado ang tumatawag sa inyo. So, don't give in to the temptations. Marami pa mga food masasarap na hindi magpapataas ng mga sugar. Okay? So, kaya
much better. Ngayon if you want to travel, yung mga walang sakit, yung mga healthy. Okay? Malakas. Okay, so you can type your questions. Sasagutin natin unti-unti, ha? Okay? At nako, dito walang bagyo. So dun sa mga binabagyo ngayon, pag-pray, ingat po tayo, no? Pagka tumataas na, lumikas na po tayo. Ang mga bahay, pwede po nating gawin ulit, itayo ulit. Pero ang buhay, hindi na yan bumabalik. Okay? Mahalaga, safe po tayong lahat. Okay? Ayan. Okay, we'll answer some questions. Okay. Ayan. Hello, ma'am. Remembering the Barcelona days nila. Okay, good morning. Ano pong gamot sa mga rashes? Kailangan po malaman kung ano itsura ng rashes. There are different kinds of rashes. Merong pantal-pantal, merong mga tuldok-tuldok, merong flat, may elevated. Kailangan po talaga makita. But if gusto nyo sa mga kinakain, no? If you have rashes, it's very itchy. Okay? Out po muna ang mga nuts, out ang seafoods. Definitely, syempre, yung mga processed food. Number one causes allergy, mga rashes is yung mga processed foods. Okay? So, talagang tanggalin nyo na yan. So, seafoods, yung mga shells, iwas. Shrimps, crabs, iwas po tayo dyan. Okay? Yes, Maring Len, how are you? Takbo-takbo lang muna tayo, ha? Sayang, Doc, di kita nakita sa Fit to Run sa Clark, nakapagpa-picture sana. Oo, nasa 42 kilometer ako, Sir Michael, no? 42 kilometer, grabe, no? Yung ahon na yun. Di bale, next na, I think, December 15, tatakbo ulit ako sa Clark. 21 kilometer naman yon. Okay, kita-kita tayo doon. Oh, yan. Smoke tent din yung organizer. Oo. Yes. Paano pababayan ang creatinine level? Okay. To those who are asking, no, kailangan tingnan natin lahat ng mga parameters. Are you diabetic? Mataas ba ang fasting blood sugar ninyo? HbA1c nyo? So, pati BUN, kailangan ko makita lahat. Liver enzyme, lahat. Hindi lang yung creatinine. So, how to lower the creatinine? Kapag ang sakit ninyo, no, is sa kidney, yan, kailangan nyo talaga ng consultation. Hindi pwedeng sa ganito lang, no? Tatanungin nyo. Pero talaga, i-measure natin yung protein requirements nyo per day. Out na lahat ng process. Focus kayo sa home-cooked meal, yung mga sugary food, sugary drink. Tanggalin na natin yan. Okay? Then, monitor. Kasi, pagka nagtanggal tayo ng mga process, yung mga sugary food, yung mga nag-low carb kayo, kailangan natin talagang i-monitor at madi-dehydrate din kasi tayo. Okay? Pagka na-dehydrate tayo, nadadamage din ang kidney. So, kadalasan, no, yung iba na nagtataka tayo, ang bata-bata, bakit ang tataas ng mga krea nila? Dehydration po yan. And they're doing, yung iba nag-exercise, yung strenuous activity without drinking water. Meron nga akong kilalang nephrologist, no? Tinanong sa akin, how come na yung mga pulis o yung mga sundalo, nadadialysis daw niya ang tataas ng creatinine. So, kadalasan, no, ang alam natin dyan, when they do training, wala pang kinakain yan, wala pang iniinom. Tumatakbo sila, nagpo-push up. Yun yung mga strenuous na activity nila. Talagang tagaktak ang pawis, nagre-renal shutdown yan pagka dehydrated masyado. Pwede nilang ikamatayan. So kung hindi madadialysis, mamamatay. Katulad nung isang may nag-send sa akin ng message, nung nag-ultramarathon, 160 kilometer run siya, no? Nag-podium pa ito, pero after 2 or 3 days yata, namatay. Because umihi ng dugo. So, nag-shutdown ang kidney niya. Dehydration, kadalasan ang nangyayari dyan. Imagine mo, no? Dehydrated ka. Ang hindi na natin alam, baka nag-celebrate pa nung
after manalo. Pero ingat-ingat po tayo pagka sa mga strenuous activities, sa mga endurance athlete dyan. Ingat po tayo, no? Kidney natin, ingatan natin. Okay? Yan. Okay, Sanang Clinic sa Ace QC po, mag-message lang. Yes, maganda dito sa Barcelona. Alam mo, naikot ko yata. Inikot-ikot ko na. Yan, problem ko, Doc. When I'm in travel, the food to eat and yung exercise, di consistent magawa. Alam nyo, magiging consistent ang exercise nyo if you're doing it daily. Halimbawa, if you're doing walking, cheapest yan, walking. You need to do that daily, walking, lalo na sa mga overweight, walk lang muna tayo. 30 minutes muna ang maximum. Need nyo ma-enjoy ang exercise kasi pagka hindi nyo na-enjoy ang exercise, kadalasan tinitigil ninyo. Okay? Balik nyo na minsan after 3 weeks, after a month, which is hindi siya lifestyle. Kaya hindi nag-improve ang ating health. Okay? Pero okay lang yan. Ang mahalaga is bumabalik kayo. Okay? Be consistent, no? Palagi manood lang kayo ng mga live ko, manood kayo, pumunta, visit or follow my page, mamomotivate natin kayo. Okay? Ayan, dito sa TikTok naman. Doc, wala boses. Talaga? Nakamute? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po ba? Audio, no audio. Wala sound. Okay, hello. Okay na po. Okay na daw. Doc, paano if into weightlifting ka tapos may history of kidney stone? Okay. If you have kidney stone, wala pong problema sa mga active person, no? Ang mahalaga dito is your hydration. Kadalasan makikita nyo pagka nagpa-urinalysis kayo, makakakita kayo ng mga buhangin sa ihi, mga crystals. Indicating na ito na you need to increase your fluid intake. Iwasan nyo muna yung mga concentrated fluids. Ano ito mga concentrated fluids? Ito yung mga fluids na may kulay. So yung mga kape, tsaa, kokwa, iiwas muna tayo dyan. Puro water, electrolytes muna ang iinumin natin hanggang sa mag-disappear ang crystals. Okay, kadalasan sa mga kidney stones, common cause ng kidney stones are oxalate, calcium oxalate. So pagka nakakita kayo ng oxalate sa inyong ihi, ibig sabihin, iiwasan nyo na yung mga almond nuts muna, rich in oxalate yan. Yung mga vegetable, leafy vegetable, matataas ang oxalate. At hindi lang muna kasi sa food yan, ha? Ibig sabihin, hindi kayo umiinom ng tubig or kung uminom man kayo ng tubig, sobrang inom ng tubig. So, you need to know ano yung total fluid intake nyo per day. Okay? So, kino-compute po natin yan sa timbang. Okay? Sa timbang natin. Tapos, you need to spread all these fluids throughout the day. Kadalasan, no, busy tayo sa morning, hindi tayo umiinom. Ang nangyayari, sa hapon or gabi na natin, hahabulin yung mga hindi natin nainom ng umaga. Yan ang isang kadalasan maling ginagawa natin. So, nangyayari dyan, midnight or madaling araw, gigising kayo, ihi kayo ng ihi. Paano? Lahat ng ininom ninyo, nag-concentrate dun sa hapon na dapat spread nyo yan throughout the day para makaiwas kayo ng pagbangon or gising ng gising dahil naiihi kayo. Okay? Ayan, ano pa? Ano ibig sabihin pagka mayroong protein sa urinalysis? Then above normal na ang creatinine. Okay. If there's a protein sa ihi ninyo, okay? Kailangan na ipatingin natin yung BUN, yung CREA if you're diabetic, no? Pwede kasing pwedeng mga infection or strenuous activity, nagpapatas din ng protein sa ihi natin yan. So kapag tumataas sa above normal ng creatinine, so ibig sabihin dehydrated tayo or too much protein ang kinakain natin. Pagka too much protein, we need to chew our food. Kadalasan dyan, hindi nyo inunguya. Kaya,
Ang alam nyo, eat whenever you're hungry. So, pwede kayong kain ng kain. You need to chew it. Pagkang hinuyan yung properly yan, mapapansin nyo, uy, busog na ako. Kaya hindi kayo sosobra sa protein. Pero pagka mataas ng creatinine, we need to compute our protein intake requirement per day. Meron yan. Kinocompute po yan. Tapos mag-focus kayo sa plain water, fluids lang. Bawal ang magpupuyat muna. Consult. Much better consult tayo. Okay? If may heart failure, pwede, yes. If you have heart failure, kailangan po muna is consultation bago natin simulan. And sa lahat ng mga may mga health condition, mas better is to be guided and monitored muna. Ano to, no? Iga-guide muna kayo, imo-monitor for a month or 2 months. Then pagka alam nyo na yung gagawin ninyo, pwede lang kayong graduate. Tama kasi, ang maganda dito is tama ang paraan ng paglo-low carb ninyo. Kasi kung if you're going to do it by yourself, marami kayong mamimiss. Marami po akong mga pasyente out of the country, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Tagal-tagal na nila naglo-low carb, pero ang dami pa pala nilang mga maling ginagawa. Nalalaman lang nila yon once na nag-enroll sa program namin. Kasi tinuturo namin, daily monitoring po to, tuturo namin the proper way, the clean, the safe, no, strict way of doing low carb. Okay? Best weight loss diet, doc. Okay, depende yan, no? If you do this the right way, the proper way, yes, it's the safest, best way to lose your weight. Imagine mo, marami akong mga patient, Doc, nagplato na ang aking pagbaba ng timbang. Anong gagawin? Okay, pagka nagpa-monitor, nagpa-guide, nakikita ko na agad ano yung mga kulang. Number 1, kumakain pa rin kayo ng mga may sweetener, may mga sugar, or kumakain pa kayo sa labas. If you want to lose more weight, you just focus more on home-cooked meal, lutong bahay. Okay? Kasi kadalasan pagka mga pagkain sa labas, may mga halo na ito. And then, mapapansin nyo, kung wala rin kayong exercise, kahit walking, kung wala kayo niyan, hindi rin, kadalasan nagpa-plateau lang ang timbang natin. When you start a activity daily, mapapansin nyo, uy, bumababa na yung timbang. Kadalasan, be patient. Kasi ako, that time, I was weighing myself. Sabi ko, hala, hindi man lang ako umaabot ng 70. Palaging 73, 74, 75, 72. Babalik ulit sa 72. Ang normal ko is nasa 68 kg. Dati no, no? Sabi ko, I need to be patient. Tinago ko yung timbangan. Every month na lang ako magtitimbang. Hindi na yung everyday. Okay? So, be consistent. Tuloy ko lang yung ginagawa ko. Doing running, biking, swimming. So, may exercise ko everyday yan. May exercise ako. Doing lifting din. Then, tuloy-tuloy lang yung paglo-low carb ko. Then, after 2 months, nung nagtimbang ako, alam mo kung anong timbang ko? 67 kg. Hindi ko na namamalaya, nag-i-improve pala ang aking timbang. So, be patient. Huwag po kayong maiinip. Huwag kayong mag-focus sa timbangan. Mag-focus lang kayo to having your lifestyle na consistent na ginagawa natin. Okay? Doc, pag low carb, anong carb ang prefer mo? If you are very active, no? So, vegetable na yan yung magiging carbs ko dyan. Kadalasan isang malaking bowl, 4 to 5 grams of carbs. Tapos, nag-ano din ako, sometimes fruits. Okay? Pipiliin nyo yung mababa ang glycemic index na fruits. If you are very active, ha? Pero if you are diabetic, if you have fatty liver, out po lahat yan. Kailangan mag-focus muna tayo. Kasi ang fruits has fructose. So, ang allowed lang dyan is strawberry and avocado. Okay? Anxiety, most common cause of my sinus. Okay, pwede. I don't know. Consult muna para ma-interview kayo na maayos. Matanong yung dapat itatanong. Okay,
all of this, no, after the pandemic, napansin nyo, nagtaasan lahat ng mga may anxiety. Nagtaasan lahat ng mga may depression. Hindi ko na mabilang yung mga patient ko na naglo-low carb na may mga anxiety din pala. Parami sila. Alam nyo, you need to talk to someone. Lahat po ng mga mayroong anxiety, ina-advise ko to enroll sa program. Bakit? Kasi you are the person that needs someone to talk to. Marami po kami mga coaching ni Kuya Gibo na pagka nag-enroll sa program, nag-i-improve ang kanilang anxiety, nawawala. Eventually, yung isa nga, takot na takot lumabas. After 2 months of monitoring, nag-extend pa nga siya ng enrollment for 4 months, 6 months. Pero after that 6 months, satisfied siya because she can go outside without anxiety. Hindi siya natatakot na. Nag-i-improve ang kanyang pakiramdam. Alam mo, napakaganda niyan. Natanggal yung anxiety, natanggal yung depression. Hindi ka na mahihirapan pa. Okay? So nag-improve. Kaya kadalasan pag kami anxiety, try to have someone to talk to. Kung wala, enroll sa program and we will talk to you. Okay? Paano po yung lab crea normal naman pero hirap naman sa pag-iihi, pwede maggamot? Okay, if mahirap umihi, alamin natin kung kung merong infection, may urinary tract infection, kung lalaki kayo, baka yung prostate natin may problem. So consult pa rin, titingnan natin mga diagnostic, alamin po natin. Or baka kulang ang tubig ninyo, kaya hindi kaya hirap umihi. Alamin natin, ha? Okay. Diabetic ako for 3 years na. Nahihirapan ako mag-low carb. Pwede po ba ako mag-high fiber food? Yes, okay lang naman po ang fiber, no? Ang mahalaga dyan, yung mga high refined carbs, tanggalin ninyo. Pero if you are diabetic, much better be monitored and guided. Alam nyo, merong mga nahihirapan mag low carb, pero once na nag-enroll sa program, nakakaya nila. Yung iba, Doc, ang hirap. First 1 week, first 2 weeks, may hirap, pero after that 2 weeks, ay, Doc, nakakaya ko na. Kuya Gibo, okay na. Yung mga discomfort ko, nawala na. So, natutuloy ko na siya ng maayos. And through our guidance, mas nag-i-improve ang sugar. Mapapansin nyo, yung dating 200 na sugar na yan, nagiging 130, 120, eventually magno-normal po ang mga yan. Ang mahalaga is, you need to set a goal. Pagka may goal ka, hindi ka mawawala. Okay? Okay. Would you recommend low-carb diet po for people na naka-maintenance ng thyroid meds? Yes, we have many patients or many coaches. Nagpa-program sila, no? Nag-normal ang mga thyroid function test and eventually their endocrinologist binabawasan unti-unti yung mga maintenance nila. Okay? Ang mahalaga dito is you start. Okay? Kasi hindi nyo malalaman yan hanggat hindi kayo nagsisimula. Yan yung bibiyakin nyo na or sisirain nyo na yung barrier na yan. Yung you're going to ask me, Doc, gagaling ba ang sakit ko pagka nag-low carb ako? Malalaman lang po natin yan if you start this. Kasi marami akong mga coachee na nag-improve talaga ang kanilang mga conditions, no? Mas energetic sila, mas stronger. Hindi katulad dati, no, na inaantok whenever they eat high carb foods, no? Antukin, tapos nanlalata. Pero once they do the low carb lifestyle, mas improve yung kanilang energy. Okay? Walk 10,000 steps and eat more veggies, protein, healthy. Yes! Sige. If this will improve your health, continue lang. Ito, no, ang mahalaga dito is nararamdaman nyo na nag-i-improve. Nawawala yung mga kirot-kirot, mga sakit-sakit. Continue nyo lang. Pero pag kami mga discomfort, meron tayong ibabaguhin dyan.
We will change something. Tandaan niyo ha, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa pag-inom ng tubig, yung tulog ang napaka-importante. Pagka erratic ang tulog ninyo, ang daming mga discomfort na mararamdaman dyan. Anong mabisang pang-flush ng kidney stone? Fluids, water. Okay? And meron pong iniinom na mga gamot tumutunaw kapag maliliit. Yan, 0.4 mm, maliliit pa yan. Pwedeng tunawin ang kidney stone. So, fluids lang po tayo. Okay? 6 minutes. Okay. Totoo ba na mabuti pagkagising is uminom ng warm water with salt? Pwede po yan, no? Ano yung preference nyo? Cold or warm? Okay lang po. As kung salt, mas better, kompleto, no? Himalayan salt, cream of tartar, baking soda, Epsom salt. Electrolytes po yan. Meron yung sodium, potassium, magnesium. Pinaka-importante. Kasi kung salt lang, sodium lang ang component niyan, yung water ninyo. So, kulang pa ng potassium and magnesium. So, importante is complete yung electrolytes natin. Okay? Okay, mataas ang cholesterol ko. Nagsisimula ako ng low carb. LDL ko pa is 151 po trigly. Okay, mataas ang triglycerides nyo. Yan ang concern natin. The triglycerides one and the HDL. Let us lower the triglyceride, increase nyo ang HDL. Paano? Eat home-cooked meal. Yung healthy oil. So, ano yun? Olive oil, coconut oil, no? Importante po yan. Tapos, mga sugar food, sugar drink, processed food, tanggalin natin. Okay? Gaganda po ang inyong triglycerides. Regarding naman sa cholesterol, you can dun sa mga nag-a-anxiety sa akin, may range yan na okay lang sa akin ang cholesterol. Tapos, kung nag-a-anxiety pa rin kayo, kahit sabihin ko sa inyo na okay na yung cholesterol ninyo, nag-a-anxiety kayo, you can lower that cholesterol without taking any lipid-lowering drugs. Pwede po. Paano? Through fasting and exercise. Do this, mapapansin nyo, bumababa din yung cholesterol and LDL. Okay? 5 minutes. Okay. Doc, nakakapayat po ba yung palagi pag-iisip ng kung ano-ano? Actually, hindi. Yung iba, oo, yung iba hindi. Bakit? Pagka nag-iisip kayo ng kung ano-ano, yung iba na dinadala nila sa pagkain ng mga matatamis, mga carbs, so lumalaki lang sila. Yung iba naman hindi kumakain, papayat sila. So depende kung sinong tao ang nag-iisip ng kung ano-ano. Okay? Okay lang po ba mag-consume pa rin ng mga raw mince garlic? Yes po. Herbs po mga yan, okay lang po yan. Ha? Lemon water, okay lang din po. Okay, good evening. Ang black coffee po, pwede sa high blood. Black coffee, no creamer or no sugar. Ngayon, if you have difficulty of sleeping, out po ang coffee. Kung nagpapalpitate kayo, tanggalin po muna natin ang kape. Mag-focus muna tayo sa plain water or electrolytes. Okay. Hello Doc, pag po ba nag-low carb ka talaga, bang gagaling ka sa diabetes or nakokontrol lang or pwedeng mawala na pag nag-strict low carb po? Mawawala po yan. Ma-reverse po natin yan. Siyempre, babalik yan if you're going back to your previous lifestyle. Eating sugar food, sugar drink, mga processed food. Kung babalik po kayo sa ganyang lifestyle, siyempre, babalik din yung diabetes din nyo. Okay? Kaya ang mahalaga dito, when you sa mga travel, you prioritize what you eat. Okay? Kung diabetic po kayo, fatty liver, mag-focus muna kayo dun sa mga pagkain sa labas, sa mga travel ninyo, yung hindi sugary food, hindi sugary drinks, tapos yung mga processed food, iwas kayo talaga dyan. Eat real foods. Ang maganda dito sa Europe, napaka-safe ang mga pagkain, yung mga cheese nila, may choices kayo may natural, kanina, yung yogurt, may process, merong naturally made na yogurt. So, mamimili ka lang dyan. Okay? Choose the healthier one. At ang mahalaga, yung mga meat nila, may ham, talagang hindi siya cured. Kaya malalaman mo kung totoo ang kanilang mga meat dito. Okay? So,
Set a goal if you know your problem, if you're diabetic, fatty liver, gouty arthritis, if you know this problem, then set a goal. Alam nyo na yung magiging solusyon dyan. Iiwas tayo sa mga pagkain na nagpapalala nito. Yan ang goal natin. Improve our weight, proper nutrition, do fasting, magagawa nyo lang yan. Kung puro real foods, hindi kayo kumakain ng mga carbs, matataas ang carbohydrates, magfa-fasting kayo. Then add an activity, walking, the best sa mga sedentary, level up po ang mga mangyayari yan eventually. Okay? Be the best version of yourself. See you. Adapt and evolve. See you soon. Bye!